Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 18, 2025. Bigyan po natin ng reaksyon ang pronouncement ni Juan Ponce Enrile na di umano ang ginawang National Rally for Peace ng INC noong Lunes, January 13, ay bad precedence o masamang ehemplo. Bakit po? At ang sabi niya, it is a bad precedence because we sacrifice the value of the rule of law in favor of one person or group of persons. The impeachment process is provided in the Constitution as a way of removing impeachable public officials if there are valid grounds for impeachment. Yan po ang sinabi. Well, sa atin pong paniniwala, it is but natural for Juan Ponce Enrile to declare it that way. Bakit po? Sapagkat sa kasalukuyan siya ang Presidential Legal Advisor ni PBBM. Secondly, ang alam po natin, ang kanyang anak, ang head ng SISA o Cagayan Extra Processing Zone, Export Processing Zone. So, ibig sabihin po, malaking pabor ang nakukuha nila sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit nakakalungkot po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat si Enrile, ang alam po natin, he has celebrated his centennial age. 100 taon na po. Kumbaga, he is in the twilight of his life. Ngunit kung kailan siya ay nasa dapit hapon ng kanyang buhay, sinira po niya mismo ang kanyang personal legacy. O perhaps, he distorted history. Bakit po nasabi natin yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat noong February 22, 1986, Enrile na noon ay Secretary of National Defense ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si Fidel Ramos as head of the Philippine Constabulary withdrew their support to their commander-in-chief, which culminated into the ouster of President Ferdinand Marcos Sr. on February 25, 1986. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tila nalimutan ni Juan Ponce Enrile na kung kaya hindi sila napatay noon, hindi sila naaresto ng mga loyal soldiers ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sapagkat at around 9 o'clock, they announced their withdrawal of support at about 5 or 6 o'clock p.m. At about 9 o'clock p.m., nanawagan si Cardinal Sin na noon ay head ng Catholic Church sa mga mamamayan, particular sa mga Katoliko, na pumunta sa EDSA at bantayan si Juan Ponce Enrile at si Fidel Ramos upang sila ay hindi maaresto ng mga loyal soldiers ni Ferdinand Marcos Sr. At marami pong sumunod sa panawagan niya, millions of the Filipino people, iba't ibang sektor. Kaya po nagtagumpay ang EDSA 1. Tapos ngayon po, na ginagawa ito ng INC upang hindi ma-impeach o upang manawagan na huwag ituloy ang impeachment kay BP Sara, sasabihin ni Juan Ponce Enrile na bad precedence, kalukuhan po. Tama na talagang hindi dapat makialam ang simbahan sa Estado. Ngunit alalahanin po natin that the members of the church are at the same time the Filipino citizens who have the rights to express their grievances against the government in accordance with their rights under the Bill of Rights
and the Constitution. So ano pong masama doon? Kaya po nananawagan ang maraming Pilipino na huwag ituloy ang impeachment kay Inday Sara sapagkat naniniwala po tayo that there is no valid ground for her to be impeached. That what Congress is doing is political persecution with or without the consent of the President. Even if publicly the President says also that he does not want BP Sara to be impeached. At katunayan, iyon po ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. So, nakakalungkot po sapagkat mismo si Juan Ponce Enrile na iniligtas po ng simbahan sa pangunguna ng Catholic Church. Ngayon siya ang nagsasabi na ang ginawa ng INC upang pigilan ang attempt to impeach Inday Sara is a bad precedent. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakakalungkot sapagkat sabi nga natin kung kailan siya nasa dapit hapon na dapat ay sinuportahan niya ang ginawa ng INC, dapat he should have appreciated it because in the same way that the Catholic Church under Cardinal Singh did it in 1986 that saved his own very life. Pero ano pong ginagawa niya o ginawa niya? Inaatake niya po ito sa pagsasabi that it is bad precedence because in effect it sacrifices the value of the rule of law in favor of one person or group of persons. Hindi po tama mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat kung atin pong titingnan, the Constitution is intended for the good of the Filipino people. All provisions in the said basic law is or are intended for the good of the Filipino people. So much so that when there is a provision that is being used to the disadvantage of the Filipino people, that cannot be a constitutionally valid. Even if literally it appears that it is unconstitutional, but we have to look into what we call the spirit of the Constitution, the spirit of the law. So, as per intent of the framers of the Constitution, every provision in that Constitution should be used only for the good of the Filipino people. So much so that if there is a provision that is being used contrary to the interests of the Filipino people, that cannot be constitutionally valid. So ito pong impeachment na ginagawa ng Kongreso against Inday Sara, alam po natin na ito ay persecution, hindi po para sa kabutihan ng mga Pilipino. So bakit po itutuloy yan? Kaya tama ang ginawa ng INC at ng iba't ibang mamamayan na pigilan ito. Sapagkat kung totoo talaga ng nais ng Kongreso, kaya nila ginagawa ito, ay para maprotektahan ang sinasabi nilang pera ng bayan na nilustay di umano ng Vice Presidente in the sum of 125 million. Bakit hindi nila imbestigahan at bakit hindi pa impeach yung ibang public officials na gumagastos ng confidential funds na mas malaki? Ang Office of the President, ayon sa COA, in the history, gumastos ito ng 4-point-something billion just for confidential and intelligence funds for the year 2024. At ganoon din po noong year 2023. Bakit hindi ito ang imbestiga nila? Tingnan ko saan ginamit ang perang ito na 4 billion. Bakit sa dami ng korupsyon, katulad ng unprogrammed funds, worth trillion, bakit hindi yan ang imbestigahan ng Kongreso at ipa-impeach yung mga accountable people?
Kaya ito po ang dahilan kung bakit naniniwala tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, that Congress is in bad faith and they're filing of an impeachment against Inday Sara. It is for their personal interest. Binabayaran sila ng bilyon-bilyon ang budget ng bansa ay ginagamit ng Pangulo with Lisa Araneta Marcos, the First Lady, and with Martin Romualdez as a Speaker of the House na pansuhol sa mga kongresista upang mapatanggal si Pipi Sara, ma-impeach nang sa ganon, ma-disqualify ito sa pagtakbo sa 2028 presidential election sapagkat tinitingnan ni Martin Romualdez at ni Lisa Araneta Marcos na banta sa kanilang panalo upang sila ay patuloy na manatili sa kapangyarihan. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At ito ang dahilan kung bakit tinututulan ng sambayan ng Pilipino ang impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Alam po natin that this administration of PBBM is the most corrupt, the most incompetent, the most or the worst administration ever. Kaya nais po nating mapatalsik sa totoo lamang. Bagamat hindi ninais ng INC sa kanilang rally na sabihin na nais silang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Ang sinabi nila, kailangan magkaisa. Magkaroon uli ng pagkakaisa ang dalawang mataas na opisyal ng bansa, which to our minds is already impossible. Dati na po may unity team, kaya sila nagkasama at kaya nanalo si PBBM as president. PBBM was voted as president because of the fact that he was with Inday Sara being his running mate as vice president. Yun po, kaya ibinoto si PBBM because of the guarantee of Inday Sara that BBM would be a good president. Ipagpapatuloy ang legacy ni Pangulong Duterte. Ngunit ano po ang ginawa ni PBBM? Pagkaupo niya, yung mga polisiya ng dating Pangulong Duterte, kinontra niya. At hindi lang po yan. Kinakasuhan sa dating Pangulo, PRRD, at mapatanggal, kasuhan din yung Vice Presidente. So, kung ikaw ay nag-iisip ng tama, you come into conclusion na itong ginagawa ng kasalukuyang administration na panggigipit sa mga Duterte ay talagang political persecution. At hindi ito mahayaan ng sambayan ng Pilipino sapagkat sa paniniwala po nila napakaganda ang ginawa ng dating Pangulong Duterte at dapat ipagpatuloy ito sa katauhan ni BP Inday Sara. Ngunit anong ginagawa nila? Ginigipit po. So, ang INC naman, ang ginawa nila, kumbaga, in so far as they are concerned, they wanted a reconciliation which is somewhat impossible. Nevertheless, ang sinasabi nila, since there was a public pronouncement on the part of the President, PBBM, that he was not in favor of the impeachment against Inday Sara, the same being a hindrance to public service. Yun ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo na sinasabi ni Juan Ponce Enrile, the bad precedents. So, ang ating panawagan kay Juan Ponce